Ang cute-cute niya. Grace, nagsimula na ang klase. Bakit hindi ka na pumapasok? Gwen, nag-file na ako ng leave of absence sa school. Huwag kang mag-alala. Okay lang ako. Salamat. Tigil. Well, Grant, tingnan nga natin. Ang kaya mo. Pumili ka ng babae na hahalikan. Oh, Ang parusa na ito, para na lang direktang sabihin, ang pangalan ni Nora Kelly. Sino ang hindi alam, na sina Grant at Nora ay parang magkaluluwa na, magkakilala na sila, simula noong mga bata pa. oo. Halik. Nora, pakakasalan mo ba ako? Ako. Ako ay papayag. Ha 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 ha. Sige, dahil naayos na yan. Sa loob ng ilang araw, magkakaroon kayo ng engagement banquet. Lilinawin ko ito sa inyong magkakapatid kung sino ang unang mag-asawa at magkaroon ng anak na lalaki ang siyang magiging tagapagmana ng pamilya Irwin. Kaya gawin niyo ang lahat ng makakaya. Siyempre. Ha, well. Hintay lang. Hoy, Grant, saan ka pupunta? Nandito si Nora. Nora, ano ang ibig sabihin ni Grant dyan? Siya, hindi naman siya hahalik ng iba, di ba? Tara na, umalis na tayo. Puro lasa ng peras. CJ, ikaw naman. Grant, wala ba siyang OCD o ano? Grant, tigil na ang pagluloko. Grant, Halika, tingnan mong mabuti. Nobya ko. Nobya. Tuloy lang ang laro, lahat. Sa akin na lahat ng bayad. Sino ang nagsabing nobya kita? Ano ng problema mo? Sino ang nobya mo, ha? Bitawan mo. Ah, bitawan mo ako. Nora, nag-aaway ba kayong dalawa o ano? Ano? Anong nangyari sa kanya? Bigla na lang may nobya ngayon? imposible. Nagbibiro lang siya. Ilapag mo ako. Hindi kita kilala. Naghalikan na tayo. Paano mo hindi ako makikilala? Ikaw, gago ka. Bakit ka galit na galit? Wala pa akong ginagawang mas malala. Pwedeng bubugin mo ako mamaya kung gusto mo. Ano ang gusto mong gawin? Paalisin mo ako sa kotse. Tulong. Usapan lang naman ang engagement. Bakit ka nagpapanik? Impossible. Bakit ko nga ba pakakasalan ang isang katulad mo? 1,000,000 piso. 6 na buwang pagsasama. Bibilhin ko. Paalisin mo ako sa kotse. Ang kotse na ito ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Ito, wag mong sabihin na ako ang nakagasgas nito. Sa ngayon, may utang ka sa akin na kalahating milyon. Ikaw ang nagpilit sa akin na sumakay dito. Baba ka. Hindi ka pala tumatalab sa pananakot. Eh di sa kabaitan ka na lang mahulog, di ba? Muntik ka ng mabangga ng sasakyan. Ano ang pakiramdam? Ano? Ang aking pasalubong. Gusto mo pa ba ito? Narinig ko na nagkolehiyo ka na. Ang bilis ng panahon. Wow! Nagtigil ka na agad sa pag-aaral? Malamang nahirapan ng matandang yon.
Matagal din bago siya bumagsak. Masaya akong makitang nahihirapan ka. At nakatatag ako ng loob. Grace Frost, magkikita tayo ng madalas sa lalong madaling panahon. Excited ka ba? Padadalhan kita ng pasalubong ko. Nakatira ka pa rin. Doon sa sirang-sirang lugar na yon, di ba? Sino ka ba? Bakit ka nagpapadala ng mga nakakatakot na mensahe? Ano ba talaga ang gusto mo? Doktor ako sa Belmore Hospital. Miss Frost, may problema ba? Pasensya na. Ayos lang ako. Ito nga pala, Miss Frost, naubos na ang prepaid funds ng tatay mo at yung bayad sa paggamot ng lola mo ay hindi pa nababayaran. Pakibayaran na lang agad kung maaari. CJ, naiintindihan ko. Anong meron? Nagbago na ang isip mo. 1,000,000 at kalahati. Talagang pera lang ang iniisip mo. Mukhang dati ay, nagpapakute ka lang. Ikaw. Kung ayaw mo, kalimutan mo na lang ang sinabi ko. Subukan muna bago bilhin. Isipin mo na lang na mataas ang bayad na sideline. Grace, kaya mo to. Kung hindi ka maliligo, lumayas ka na. Liligo na ako ngayon. Gusto mo bang imbitahin kita rito? Wala. Ako, basang-basa na kasi ang panty ko. Huwag kang galaw. Ano nang ginagawa mo? Quality check. Gamit ilong. Hindi naman ako gumamit ng body wash. Wala naman palang laman. Di naman masama. Ito ang deposit. 10:00 ng umaga bukas. Kumuha na tayo ng marriage certificate. So, ibig sabihin pasado na ako. Handa nang magtrabaho. Pasok ka na. Umakyat ka na sa kama. Ang dami-daming drama. Ganito lang pala. Gumastos pa para sa human body pillow. Tumigil ka nga dyan. Di naman ako maingay. Huwag kang mahinal. Siya, binigwasan niya ko. Relax ka lang. Ilang buwan ka ng patay. Ang tigas mo parang tabla. Parang yumayakap na lang ako sa bat. Ako ang matigas. Ang tigas naman ng muscles mo. Matigas ka nga talaga. Hayaan mo na. Kalimutan mo na. Mga lalaking di marunong sa kama. May kanya-kanyang kalokohan. Lalo na pag boss mo. Tiis-tiis na lang. Pero kumbaga, habang hawak-hawak niya ako ng ganito, paano ako makaka-relax? Pasensya, ako. Subukan mong mag-relax. Ipikit ang mga mata mo, huwag kang maingay. MS, Frost. Tulog na ang lola mo. Ayon sa bilin mo,
Sinabi ko sa kanyang, nakakuha ka ng scholarship. Yun lang ang dahilan kung bakit pumayag siyang manatili sa ospital. At tungkol sa tatay mo, may mga posibleng pagbabago sa kalagayan niya. Gusto kong ipaliwanag ito sa iyo ng harapan. CJ, naiintindihan ko. Grace. Magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Sinasabi mo ba na kailangan pang manatili ng tatay ko sa ospital at sumailalim sa awakening therapy at may posibilidad na magising siya, tama ba? Oo. Pero sa ngayon, ang pang-araw-araw na basic fees ng tatay mo ay $2,500 na. Dagdag pa ang halaga ng awakening therapy. At ang heart valve ng lola mo ay may ilang problema. Kailangan niya ng operasyon. Ang operasyong iyon ay aabot sa mahigit $1,000,000. Miss Frost, pag-isipan mong mabuti ang paggamot. Kailangan niya yon. Nabayaran ko na ang mga dating overdue bills. Ako na ang bahala sa susunod. Doc, pakiusap. Gawin niyo ang lahat ng makakaya niyo para magising ang tatay ko. Huwag kang mag-alala, gagawin namin ang lahat. limang taon na, mula nang matapang mong hulihin ang kriminal na iyon. 15 taon ka na ring nakahiga dito. Nag-alala ang pulisya na baka maghiganti ang gang, kaya binurad nila ang mga record mo. Akala ng lahat patay ka na, pero alam ko, Dad, hindi mo ako pababayaan. Sisiguraduhin kong gumising ka. James Frost. Hindi ako makapaniwala na buhay ka pa. Ah, Magising ka! Aba, kung buhay ka, mas lalong magiging matamis ang paghihiganti ko. Ngayon, ikaw. Brant Erwin. yung illegitimate son na yun. Kahit kakauwi lang sa bansa, nakipag-engage na agad. Sinasabi ko sa'yo, kung hindi mo man lang makukuha ang yaman ng pamilyang Erwin, huwag mo na akong tawagan. Ang babaeng tulad niya, ordinaryo, walang background, kung saan ka man tumingin. Anong klaseng excitement o kahiyan ang maibibigay niya sa'yo? Mahal kong dad at mom. Mag-aalinlangan pa ba kayo sa engagement party? At magpupuyat sa pag-aalala? And, Erwin, ano ang sasabihin mo? Magbihis ka ng maayos. Gagawin nating opisyal ito. Opisyal? Saan? Engagement party. Sir, Halika rito. oh, 1,250,000 for 6 months of an engagement. Reserba ko ang karapatang wakasan ito anumang oras. Sa panahong ito, hindi tayo makikialam sa private life ng isa't isa. Mananatiling confidential ang kontrata. Walang public disclosure ng ating relasyon. wala akong problema dyan. Pero hindi ba siya incapable? Paano ba siya nagkaroon ng anak? May problema ka ba dyan? Pagkatapos ng diborsyo, makakakuha ka ng 3 milyon bilang kabayaran. Ang kustodya ng bata ay mapupunta sa akin at wala kang karapatang makita siya. Kung okay lang sa'yo, pirma ka lang dito. Sir, ano ang kailangan kong gawin mamaya? Huwag kang mag-alala sa iba. Mahalin mo lang ako. CJ, gets go.
Ang tigas mo. Ito ba ay lugar ng pagbitay o matadero? Nakapag-relationship ka na ba? Marunong ka ba talagang umarte? Sir, ako yung tipo na nag-improvise sa lugar. Ginoong Grant. Si Ginoong Grant yun. Nagdala pa siya ng date niya. Diyos ko, kaninong pamilyang miss ito? Ang ganda ng pagkakapareho nila. Mukhang pamilyar, ang babaeng ito. Grant, malapit nang matapos ang engagement party. Akala namin hindi ka darating. Engagement party ng kapatid ko ito. Siyempre nandito ako. O tama. Ipakilala kita. Ito ang aking asawa, si Grace Frost. Kakakuha ko lang ng sertipiko ng kasal. Ang oso. Nagpunta nga si Grant para hanapin ang osong iyon. Kuya, ate, ito ang regalong inihanda namin. Nagpakasal ka talaga. Ano ba? Bulag ka ba o walang kamay? Hindi mo ba alam na dapat mong tanggapin yon? Naibigay na namin ang regalo, kaya alis na kami. Grant. Maligayang bati sa inyong pag-aasawa. Parang si Kelly, ang dahilan kung bakit pinipilit ako ni Erwin sa peking kasal na ito. Ang dalawang yon ay gusto pala ang isa't isa. Ang ganda. Sayang, hindi tama ang sukat. Hey Erwin, parang umiyak si Kelly. Nagkaroon ba kayo ng hindi pagkakaunawaan? Tigil ka dyan. Pumara ka. Pasensya na. Tandaan mo kung sino ka, pakialaman mo sarili mong buhay. Kuya, Grace. Sa wakas nagkita din tayo. Anong pakiramdam muntik nang masagasaan ng kotse? Nabalitaan kong nasa kolehiyo ka na ngayon. Dapat mahirap yon sa matandang yon. Matagal din bago siya bumigay. Nakakataba ng puso tong pagkakastruggle mo, Grace. Magkikita pa tayo ng mas madalas. ikaw pala. Ikaw yung nagpadala sa akin ng mga mensaheng yon. Anong gusto mo sa akin? Ganito ka ba talaga, Kate Cott? Tumakbo ka ng walang sapatos? Grant, yung asawa mo, tumatakas kasama ni Isaac ulit.
Ano ng impyerno ang pinagsasabi mo? Seryoso, tingnan mo ang sarili mo. CJ, Beer, pumapaba ka sa kotse ko kahit kailan mo gusto. Pero yung kotse ni Isaac na manyakis, bigla ka lang sumasakay. Nang walang pag-aatubili. Hoy, Beer, hindi mo ba sinusubukang dayain ako, di ba? Ano ang gusto mo? Natakot ka, ha? Tumatakbo ka ng walang sapatos. Sino ka? Sino ba talaga ka? Wala akong nagawa sa'yo kailanman. Bakit mo ako pinapadalhan ng lahat ng ito? Walang galit, ha? Ikaw ang anak ng isang mamamatay tao. At nakalimutan mo na yon? Nakakadismaya talaga yon. Ikaw, Ikaw ang tatay mo ang pumatay sa nanay ko. Anak ka ng isang mamamatay tao. ikaw ay... Naalala mo na ngayon, di ba, Grace? Paano kita paghihigantihan? paumanhin. Pero aksidente lang ang nangyari noon. Binigay ng pamilya namin ang lahat ng ipon namin bilang kabayaran. Pumanaw na rin ang tatay ko. At, sa panahong iyon, ang nanay mo ang sumuway sa pulang ilaw kaya. Tumahimik ka. Ang ganda-ganda ng nanay ko. Ngunit napakasakit ng kanyang pagkamatay. Kaya, ano sa palagay mo? Kung una kong gugutay-gutayin ang mukha mo, at saka kita ipapadala sa kanya, ano sa palagay mo? Grace, Ginoong Erwin, halika rito. Kakapangako mo lang. Nagbabarilan ka na agad sa isa sa panig ko. Masyado yata akong mabait. Ano? Grant. Mali ang pagkakaintindi mo. Nagkataon lang na nakita ko si Miss Frost na mag-isa, kaya napadaan lang ako para tingnan siya. Yun lang. Tama, Miss Frost. Actually, Grant, sobrang huli na. Iniwan mo siya sa tabi ng kalsada. Totoo kaya ang sinasabi ng lahat? Ginagamit lang siya. Bilang pangganti, kay Nora. Nagtataka ka, di ba? Bakit hindi ka nalang matulog sa ilalim ng kama ko? Binabalaan kita. Huwag mong pangahasang hawakan ang sinuman. Na akin. Tayo na. Imbestigahan mo ang relasyon ni na Grant at Grace. James. Ang laro sa pagitan ng iyong anak at sa akin. Dahan-dahan kong lalaruin ito. and Erwin, pasensya na po talaga. Nawala ko pareho ang sapatos ko at ang bag ko. Nadumihan din ang mga damit ko. Babayaran ko po iyan. Pero, pwede po bang bigyan niyo ako ng kaunting panahon? Yung mga sapatos at bag na iyon, mukhang napakamahal. Baka wala na lang akong maipon sa buong part-time job na ito. May bagong klausula sa kontrata. Sa panahon ng kontrata, hindi dapat makipag-date ang party o makipag-ugnayan sa sinumang ikatlong partido, ni makipagtalik sa sinuman, pirmahan mo. Para hindi mo na kailangan magbayad para sa mga nawala. Talaga po? Pinirmahan ko na po, sir. Pakipirma na rin po. Salamat po, sir. Napakabuti niyo po talaga. Pero,
Hindi ako ang tipo ng tao na akala nyo ako. Kahit wala ito. Hindi ko naman gagawin ang mga bagay na iyon. Iscan mo ang WeChat ko. Mali ba ang pinadalhan mo? Compensation sa work injury. Salamat po, sir. Ngayon, hindi mo na inilagay yung linya. Napakabait mo talaga. Napakabait, 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 napakabait mo talaga. Siguradong magsisipag ako sa trabaho. Sa susunod, pwede bang direkta sa bank card ko na lang isend? Anong problema? May bayad ang pag-withdraw sa WeChat. 10 piso sa bawat 1,000. 50 piso yung nawawala sa akin. Grabe ka, sobrang pera-pera ka na ngayon. Ang dumi-dumi ng ugali mo. Maligo ka na. Wala namang masamang amoy. Laging pinapaligo araw-araw. Mapupudpod na balat ko sa ganitong sistema. Ang arte-arte mo. Bakit dessert pa ang tawag? Prinsesa na lang dapat ang tawag. Isaac P. Prinsesa Grant. Ayaw mong maligo. Iba talaga ang banyo ng mga mayaman, no? Ay, nakalimutan kong sabihin. Pwede mong gamitin yung body wash. Walang amoy. Ah, hoy, ikaw. Hoy. May sakit ako. Anong ibig mong sabihin? Gabi na, alas 11:05 na. Gaano pa katagal? Hayop ka, malaking bagay ang pag-aasawa, at hindi mo man lang kami sinabihan? Nasaan ang aking manugang na babae? Kailan mo siya dadalhin para makilala ko? Mas maayos ang lagay mo kaysa sa akin. Bakit ka mag-aalala na hindi mo siya makikita? Pag-usapan natin ito mamaya. Hoy, ikaw! Ginoong Erwin. Tapos na akong maligo. Handa na akong matulog. Pwede ka nang umuwi. Hindi kita kailangan nitong mga nakaraang araw. Hindi mo ako kailangan nitong mga nakaraan. Ibig sabihin, pwede pa rin akong kunin ang sahod dito at magtrabaho sa ibang lugar. Hindi ko inasahan ang ganito kaswerte. Hayop ka. Akala mo ba dahil lang ayaw mong ipakita sa akin? Wala akong sariling paraan, HMP. Ano ang gusto mong kainin? Lahat ng mga sausawan na ito ay ginawa sa kamay kaninang hapon. Hindi masyadong maanghang ang mga ito. Pwede mong subukan ang mga ito. Sige na. Ito, at ito. Ay pak ang isang kahon ng bawat isa. Sige, sandali lang po. Nandito na ang mga opisyal ng lungsod. Paumanhin.
Mukhang hindi ako makakapagbenta ngayon. Bakit ka nagpapanik? Hindi pa ako kumakain. Heto. Malakas ang alak na ito. Mr. Grant. Hayaan mo akong magbuhos ng inumin mo. Labas? Halika. Ano ang nangyayari sa kanya nitong mga nakaraang araw? Masama ang mood niya. Bumabalik na ang mga pagnanasa niya, pero sinusubukan niyang pigilan ang mga ito. Parang may malaking problema siya sa kanyang tito. Kakasagot lang ni Nora, halos gumaling na si Grant sa pagkagulat. Ngayon, kailangan ko talagang tulungan siya. Ano ibig mong sabihin? Dinala ko rito si Nora. Bago ang kasal, talagang kailangan kong tulungan si Grant na makuha ang loob niya. Bakit siya rin sumipot? Grant. Hoy, Ginoong Grant, may masamang nangyari. Kinidnap si Ginoong Ian. ano? Sabi ni Ginoong Ian gusto niyang maglakad-lakad. Sinabihan kaming huwag masyadong sumunod. Tapos bigla siyang dinukot. I-pull up mo na agad ang security footage. Grant. Plano mo ba talagang hindi na ako pansinin mula ngayon? Nalaman ko bago ka pa umuwi ng bansa. Sina Grace at Grant ay walang koneksyon. Unang pagkikita nila ay nang ikaw at si Miss Kelly ay nagsagutan na. At ang mas kakaiba pa, si Grace ay nagtatrabaho pa rin araw at gabi. Nakatira sa isang sirang lumang apartment. Minsan lang pumupunta kay Grant tuwing gabi. Parang hindi talaga sila magkasintahan. Mukhang tama ako. Isang laruan lang siya para sa kasiyahan. Para lang iyan kay Nora. Maghanap ka ng mag-aasikaso nito. Gawing malinis. Simula pa lang ito. James, magising ka nga. At panoorin mong sirain ko ang anak mo ng paunti-unti. Ito na ba ang huling screenshot ng surveillance kay Ginoong Ian? Anong problema? Hindi pa nga ako kumakain. Tumigil ka dyan. Sandali. Tigil. Buwisit, nahuli na tayo. Tigil. Mr. Ian. Mr. Ian. Mr. Ian. Ano na lang ang gagawin namin kung wala kayo? Mr. Grant. Nabigo kaming protektahan si Mr. Ian. Karapat-dapat kaming maparusahan. Ipadala mo sa akin ang address. Bumalik ka sa ospital at magpa-check ng mata at baka kailangan mo ring magpa-test ng utak. Mga tanga. Ang reaksyon ni Mr. Grant, mukhang okay naman. Oo, sa tingin ko. Ang galing. Nakaligtas tayo ng isa pang araw. Mabuti naman, hindi na kailangang magpadala ng ating mga palm na sulat ngayon. Kumakain ka, pancit canton. Lasang buto-buto na may dahon ng sibuyas at luya. Ayaw ko ng dahon ng sibuyas. Wala namang totoong lasa yung lasang buto-buto. Ano pa nga ba ang saysay? Ang arte-arte mo namang parang prinsesa. Bakit parang pamilyar na pamilyar? Lasang nilagang baka. Lasang atsara. Paano kung lasang beef slices sa gintong sabaw? Kaunti lang, no oil packet. Hindi maganda sa digestion kung ganyan ka-greasy ang kinain mo. Sa ganitong oras. Maganda pala ang ugali nitong batang to.
Anong ginagawa mo? Tinatawagan mo ko sa ganitong oras ng gabi. Naalala mo na bang tawagan ng lolo mo? Nasaan ka na ngayon? Ako? Naglalakad-lakad lang ako. Anong meron? Mukha namang maayos. Pero, ganun ba talaga kahirap ang buhay niya? Di ba nagpadala na ako ng libu-libong piso sa kanya? Bakit nandito pa siya? Nagtitinda sa ganitong oras. May kailangan ka ba o wala? Kung wala, ibababa ko na. Lolo, naririnig ko yung paghigop mo. Anong problema? May gusto ka? Uminom ka muna ng tubig. Baba na ako. Nawala ng dalawang tangang yon ang buntot. Mamaya, ikaw na ang magpadala ng tao para asikasuhin yon. Saka, magbayad ka pagkatapos kumain. Kung manghihingi ka lang, huwag mo nang ipagkalat na lolo kita. Manghihingi? Ako ang pinuno ng pamilyang Erwin. Akala mo ba kailangan kong manghingi ng pagkain sa isang batang babae? ₱10,000. Sir, sa tingin ko sobra ang binayad mo. May dagdag na mga zero. Para sa'yo yan. Tanggapin mo na lang. Ang dilim dito sa labas. Bakit ba ako kumukuha ng litrato habang kumakain sila ng street food? Bahala na. Malaki naman ang memorya ng phone ko. Isang litrato lang naman yan, kaunting space lang ang kakainin. Grant, ikakasal na ako. Oktubre 24. Wala ka bang gustong sabihin sa akin? Maligayang bati. Grant, kaya ngayon, malinaw na ang linya sa pagitan natin, ha? Ikaw ang gumawa ng sarili mong desisyon. Walang pumilit sa'yo. Oo, ginawa ko ang aking desisyon. Kaya, gusto mo ako, ang panganay na si Miss Kelly. Napakasalan ka, ang may-ari ng isang maliit na entertainment company, Grant. Bakit hindi ka makikipagkompromiso para sa akin? Bakit hindi mo pipiliin ang pamilyang Erwin? Nakalimutan mo ba, noong bata pa tayo, nangako ka sa akin. Sabi mo, Nora, ayoko ng pag-ibig na nag-atubili. At hindi ako maghihintay na mapili. Tungkol naman sa mga pangakong yon noong bata pa tayo, ikaw ang unang sumuko. kaya. Minahal mo ba ako kahit kailan? Ako, Grant. Basta sabihin mo, basta hilingin mong manatili ako. Pipiliin ko ulit. Sige, sundan mo sila. Grant. Ito ba ang sagot mo? Nora. Kung gusto mong putulin ang engagement, kaya ko. Hindi ko ito puputulin, dahil handa siyang maging matigas ang ulo palagi, at ayaw magkompromiso kahit ng kaunti para sa akin. Bakit ko dapat isuko ang pagiging young madam ng pamilyang Erwin para sa kanya? Kung ganun, edi Nora. Dapat nating i-advance ang pagkakaroon ng baby sa ating schedule. Sige. Hoy, magandang babae. Lumapit ka at magsaya tayo. Ay, malikot kang bata. Maghintay ka lang. Grace, Bakit kaya pamilyar ang boses na ito? Diyos ko, basang-basa si Grant dahil sa akin. Hindi naman malala. Pero sa susunod na ilang araw, subukan mong hindi piliting ang mga mata mo. Kung masakit pa mamaya, banlawan lang ng malinis na tubig ng 5 hanggang 10 minuto.
Napapaisip ako kung may oras pa ako. Gumawa ng testamento ngayon na. Nasaktan si Grant. Kaya baka ito na ang perpektong pagkakataon. Nora, nasaktan ni Grant ang mga mata niya. Ayaw niya ng mga estrangherong nananatili sa lugar niya, kaya baka walang mag-aalaga sa kanya. Sige, lumabas muna tayo. Pahingahin muna natin siya. Grace, sinusubukan mong tumakas sa responsibilidad. Tubig. Palitan ang benda. Mukhang ang ugali ni Princess Grant ay hindi naman pala masama. Pinaparusahan lang niya ako sa pagpapasilbi sa kanya. Grace. Grace. Ang lugar na ito ay isang kumpletong lungga ng daga. Hindi ko nga alam kung paano nakakatira ang mga tao dito. Maghanda ng bagong kontrata para sa akin. Ang kalidad ng tulog mo ay talagang napakaganda na nakakainggit. Kahit na ganoon kaganda ang tulog, nagkaroon ka pa rin ng mga bilog sa ilalim ng mata. Nagpalipat-lipat ka ba kagabi? At tingnan mo ang sarili mo. Hindi ka ba makabili ng pagkain o ano? Saan napunta ang lahat ng pera mo? Kahit na isang tabi ko ang lahat, paano ito naiiba sa pagbabayad sa isang gwapong lalaki para matulog kasama ko? Malaking panalo iyon para sa akin. Sampu, 100, 1,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 1.5 milyon. Binayaran ako ni Emmy Grant ng maaga at binigyan pa ako ng dagdag na 150,000. Sa ganito, ang operasyon ni Lola at ang pangunahing gastos ni Papa ay sakop na. Ang kailangan ko na lang ay kumita ng sapat para sa kanyang kasunod na paggising na paggamot. Grace, Magandang umaga, sir. Gutom na po ba kayo, sir? Pwede akong magluto ng almusal. almusal. Silly Jewish, Sir, pasensya na talaga. Kagabi, tinulungan mo ako. Hindi mo ako sinisisi sa pagkakasakit sa iyo ng aksidente. At binayaran mo pa ako ng maaga. Talagang nagpapasalamat ako. kaya paano mo balak nagantihan ako? Basta hindi ako mapaparusahan. Gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo. Talagang nahuhumaling ka sa pera. Pirmahan mo ito. Ito ay, Isang bagong kontrata. Isang susog sa pangalawang sangkapat. Sa panahon ng kontrata, ang Partido D ay dapat manirahan kasama si Partido A.
at hindi dapat matulog sa labas. Anumang espesyal na kalagayan ay dapat iulat ng maaga. Sa oras ng Belmore, sa pagitan ng 10 oras 30 minuto ng gabi at 5 oras 30 minuto ng umaga, ay itinuturing na pagtulog sa labas. Bawat paglabag ay babawasan ng 500. Grace, bilang iyong partido A, at iyong kasama sa bahay, inaasahan kong ilagay mo ang iyong kaligtasan ng una. Nakuha mo. Sa totoo lang, si Prince Grant ay maaaring nakakagulat na mapagbigay minsan. Pero pagkatapos ng alas 10, ang night market ay nagsisimula palang maging masigla. Hindi ba yan pinutol ang aking pagkakataong kumita? Grant, tungkol dito. May karapatan akong hindi pumirma, di ba? Siyempre. Kaya ako. Pero, kung pipirmahan mo ito, bibigyan kita ng 100,000 bilang bonus sa pagpirma. Sa bawat pagpirma mo ng bagong susog, bibigyan kita ng isa pang 100,000. Pinapack up ko na si Henry Jones. Ipack mo ang gamit mo. Simula ngayon, ikaw na ang bahala sa pagluluto at paglilinis. Babayaran kita ng 20,000. Ito para sa mga gastusin sa bahay. Ang code sa pinto sa harap ay 01024. Grant. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka pumunta? Narinig kong nasaktan ang mata mo, kaya siguro nahihirapan kang gumalaw. Mukhang ako yung nakakaistorbo sa inyong dalawa. Parang ako yung nakakaabala, tama ba? Nadala ko na ito. Kaya wala akong balak na kunin ulit ito. Grace. Bilang ate mo, lulutuan ko si Grant. Makakakain na rin ako ng libre. Wala kang reklamo, di ba? Ayos yun. Grant, tulungan mo ko, bilisan mo. Ang bigat nito. Paano ko nalaman na marunong ka ng magluto? Di ba kasi hindi mo, hayaang hawakan ko ang kutsilyo. Mga kamay kong to, kahit gunting di pa nahahawakan. Pero huwag kang mag-alala. Matino naman ako. Tingnan ko lang ang recipe, at anumang luto ko, ay siguradong masarap. Grace, Aray, kailan pa naging karapatan mong magdesisyon para sa akin? Sinong nagsabing pwede mong hayaang manatili siya? sandali. Hindi mo ba sinabing wala kang tutol? O nakalimutan mo na ang papel na dapat mong ginagampanan? May darating na magluluto para sa asawa mo at wala kang pakialam? Tinulungan mo pa siyang buhatin ang bag niya. Ano? Wala. Grant. Kaya dapat bang tawagin ko siyang manugang na babae? O Miss Kelly, Kung ano ang gusto mo? Bakit ka ganyan ka nerbiyos? ano sa palagay mo? Ngayon ako lang ay isang kasangkapan na ginagamit mo para guluhin ang taong talagang mahalaga sa'yo. Kaya kapag nandito si Miss Kelly, kahit sa harap niya, kailangan kong magpanggap. Kailangan ko pa bang magkunwari na mahal kita? Bakit hindi? Ay, Nawawala ka na ba sa sarili mo, Grace? Hindi pa madilim. Bakit nagsasara ka na ng mga mata? pasensya na. Hindi ko natapos ang pagluluto at nasaktan ko pa ang kamay ko. Kaya kailangan kong magpahiram kay Grant para ihatid ako pa uwi. Grace, hindi ka magagalit. Di ba? Ang tagal nating hindi nagkita, Grace. Ang oso na ito, talaga bang interesado ito kay Isaac? Grant, malapit nang tumakas ang asawa mo, kasama si Isaac. Anong ginagawa mo diyan? Sakayin mo na tapos umalis ka na kaagad. Ikaw naman ang nag-utos sa kanya na sunduin ako. Grant, hindi mo na nga ako kayang sunduin. Ganito ba talaga? O baka naman, talagang nahulog ka na sa babaeng ito. Asawa ko siya.
Ano naman? Akala mo gusto ko sa'yo? Hippo, Ikaw. Nora, uwi na tayo. Grace, sino ako para sa'yo? Grant, bakit mo bigla tinatanong yan? Kaya sabihin mo nga, sino ako para sa'yo? Boss? Tagapagkaloob? Tagapagligtas? Hindi. Nakamamatay ang tanong na iyan. Gusto mong mamatay? Ikaw ang pinakaminahal, pinakarespetado, at pinakagwapong boss na maalalahanin. Naiintindihan mo na ngayon? Asawa kita. Sa papel lang. Miss Frost. Kung magluloko ka man, sakin. Tingnan mo muna ang halaga ng liquidated damages. Isahan, 10, daanan, libuhan. Teka, bakit trabahong 1,000,000 lang? 1,000,000 lang ang halaga. Ang multa 10 bilyon. Naman? Grabe, kapitalistang walang kaluluwa talaga. Miss Frost, pagkatapos ngayon, na ospital, gumanda ng husto ang kalagayan ng lola mo. Maaari na nating iskadal ang operasyon, ang halaga ng operasyon. Naayos na po lahat. Bakit ka pa pumunta? Para sunduin ako sa bahay. Ikaw ang lead cellist sa banda. Huwag mong sirain, gamit ang sarili mong kamay. Pasensya ka na. Simula nung sumali ako sa pamilyang Erwin. Sa labas, ako ang panganay na lalaki. Pero tinitignan ako ng lahat na parang ako'y isang anak sa labas lang. Maliban sa'yo. Bukod sa nanay ko. Ikaw ang laging pinakamabait sa akin. Di mo kailangang mag-sorry para sa kahit ano. Tungkol naman kay Grace. Huwag kang mag-alala. Anong ibig mong sabihin? Galit din ako sa kanya. Noong pinoprotektahan siya ni Grant. Sinubukan ko siyang habulin, pero nabigo ako. Pero kahit na wala tayong magawa sa kanya, ay hindi ibig sabihin na walang ibang makakagawa. Ibig mong sabihin ay, Laging nag-aaway sina Zoe Louis at David Erwin. Laging nag-aaway sina Zoe Louis at David Erwin. Kami naman ni Grant, ay mga piyon lang nila. Ngayong ikakasal na ako sa'yo. Hindi niya hahayaan si Grant na magpakasal sa isang ordinaryong babae. Huwag kang mag-alala. Naayos ko na ang lahat. sige. Grant, sinabihan na kita na makipagkita kay Miss Slater. Nasaan ka na? Nakatakda na, ni Isaac ang kasal. Kung muling mahuhuli ka sa anak sa labas na yon, at mapapag-iwanan, hindi kita papatawarin. Nababaliw ka na, pero kasal na ako. Huwag mong banggitin sa akin, ang nakakahiyang gulo na yon, isang babaeng tulad niya, na makikipagtalik sa kahit sino basta pera. Huwag mong akalain na di ko alam, kung ano ang pinagkakaabalahan mo. Lumabas ka at magtanong-tanong. Sino ang may pakialam sa babaeng yun? Maliban kung patay na ako. Hindi ka kailanman. Kung ganoon, pwede ka nang mamatay. Grant, makinig ka sa akin, okay? Kapag nahanap ko siya ng personal, hindi na magiging madali ang mga bagay. Ma! Nakalimutan mo na naman ba ang gamot mo nitong nakaraan? Parang mas matanda ka na talaga. Sa dami ng mga kalaguyo mo, kaya mo pa ba talagang makasabay? Paano niya nalaman? Kung gusto ko, kaya kong italian ka at si David na parang mga aso ikulong sa basement ng Wilson Mansion. Kasama ang lahat ng maruruming kalaguyo mo at hinding-hindi ko kayo palalabasin ulit. Gets mo? Huwag kong marinig na sinasaktan mo si Grace. Henry, samahan mo siya sa labas. Dito po tayo.
Madam, nalaman namin ang background ni Grace. Lola, andito na ako para dumalaw sa'yo. Sinabi ng doktor na maganda ang kondisyon mo nitong mga nakaraang araw. Nandito ka na. Lola, anong nangyayari sa mata mo? Hindi lang ako makatulog ng maayos kagabi. Ay, Lola, malapit na ang operasyon mo. Kailangan mo talagang magpahinga ng maayos. Kinakabahan ka ba? Huwag kang mag-alala. Napakagagaling ng mga doktor dito. Lola, anong problema? Lola, anong nangyayari? Wala lang. Grace, gutom na ako. Gusto ko ng pansit sa maliit na tindahan sa baba. Pwede mo bang bilhan ako ng isang bowl at dalhin dito? Sige, pupunta na ako. Grace, Ano nang nangyayari? huwag kang magmadali. Mag-ingat ka lang. Huwag kang mag-alala. Siya'y isang taong hindi man lang nakapasok sa kolehiyo. Nagtratrabaho lang ng kung ano-anong trabaho at nagmumukhang tandang tanga saan man pumunta. Napakababa ng klase. Gusto pa niyang maging kabit ng iba. May 5 milyon dito sa card na ito. Sapat para sa iyo at sa iyong apo, na mabuhay sa mga susunod na henerasyon. Disiplinahin mo ang iyong apo. Huwag mong hayaang makialam sa mga taong hindi dapat niyang pakialaman. Kung hindi na ako magiging magalang sa susunod. Hindi nagtapos ng pag-aaral. Nagtatrabaho ng araw at gabi. Inaapi at pinagsasamantalahan ng iba. Grace, paano mo hinayaan ang buhay mo na maging ganito? Dahil lamang sa aming dalawang matatanda. Na halos, isang paa na lang ang nasa hukay. Paano magkakaroon ng isang estudyante sa kolehiyo ng napakaraming scholarship? Dapat ay naisip ko ito ng mas maaga. Dapat talaga. Ay nako, may taong magtatangkang tumalon sa building. Nasa ospital ako ngayon. Sino yun? Bakit may biglang magtatangkang tumalon? Parang yung matandang babae, mula sa kama 18. Narinig kong yung apo niya ay kinupkop ng isang lalaki, hindi na niya kinaya. Kama 18? Lola. Lola, anong ginagawa mo? Tumakbo ako hanggang dito. Pagod na ako. Bumalik na tayo, sige na? Kung palagi mong ginugulo si Dad ng ganito, masasaktan lang siya. Tulungan kita. Huwag kang lalapit. 33 taon na ako. Konti na lang ang natitirang magandang taon para sa akin. Pakiusap, huwag mo nang pilitin akong magpa-operasyon ulit. Si James ang anak ko. Tadhana na niya yan. 14 na taon na siyang nabubuhay. Kagabi, nagpakita siya sa panaginip ko. Sabi niya sobrang hirap na siya. Nakiusap siyang pakawalan ko na siya. Hindi yan totoo. Mahal na mahal ni Dad ang buhay. Hindi siya mag-iisip ng ganoon. At pwede pa siyang gumising. Sabi ng doktor, pagkatapos ng karagdagang gamutan, handa na siya sa operasyon. Tama na. Grace. Ikaw ay matalino at magaling na bata. Huwag mong pabigatan ang sarili mo ng 2 matanda, may sakit, at mahinang tao sa buong buhay mo. Hindi yan sulit. Talagang hindi. Mula ngayon, putulin mo ang relasyon mo sa matandang lalaking yun. Mag-focus ka sa pag-aaral mo, mamuhay ka ng buhay na talagang gusto mo. Hindi. Huwag. Pakiusap, huwag po. Nakikiusap ako sa inyo. Lola, pakiusap. Alam kong nagkamali ako, Lola. Magtatrabaho ako ng mabuti. Magkakapagtrabaho ako ng marangal. Kaya kong alagaan kayong lahat ng maayos. Pakiusap, huwag kayong umalis. Kung aalis kayo, wala na akong magiging pamilya. Tama na yan. Hindi mo kayang labanan ang kapalaran. Ganito lang talaga ang dapat mangyari. Pakiusap, huwag ninyo akong iwan. Pakiusap, huwag ninyo akong iwan. Lola. Oy, matanda, kung isang hakbang pa ang urong mo,
Papatayin ko ang iyong apong babae dito mismo. Huwag po, huwag ninyong saktan ng apo ko. Milyon-milyon ang utang niya sa akin. Kung pareho kayong mamamatay at magalit siya ng husto, makakasama niya kayo. At masasayang lang ang pera ko. Bibilangan ko kayo mula 3. Humakbang ka pasulong, 3, 2. Huwag. Teka, huwag niyo siyang saktan. Tulong, tulong. Papatayin niya ang apo ko. Pakiusap, iligtas niyo siya. Okay na. Tapos na. Oy, Lola. Sino ba ang gusto mong tapusin ng tuluyan? Gusto mong tapusin ng permanente? Wala nang may gusto sa akin. Wala nang may gusto sa akin. Bakit? Kung ayaw nila sa'yo, ako ang gusto. Grace, Doktor. Talagang nakakamangha ito. Sayang naman. Ang pinakadramatikong sandali ay hindi pa nangyari. Ano ng problema mo? Binili mo ba ang iyong lisensya medikal? Binigyan mo siya ng isang shot at pinaiyak mo siya. Kung ang galing-galing mo, bakit hindi mo gawin mismo? IV drip lang yan. Bakit ka gumuho ng eksena? At anong nangyayari sa babae ito? Isang tatay na nasa koma, isang lola na kritikal ang sakit. Pinilit mo ba siyang pakasalan ka o ano? Pinilit mo siya ng husto, halos tumalon siya. Baliw ba ako? Henry, tingnan mo kung anong nangyari ngayon. At siyasatin mo rin kung ano talaga nang nangyayari sa kanya. Gets? Kapag nabasa mo ang sitwasyon ni Miss Grace, maiintindihan mo. Nagkataon lang na nakita ko ito habang ako ay tumutulong sa kanyang mag-empake. Agosto 20 kita. Tindahan ng almusal, 55. Tindahan ng barbecue, 80. Kasama sa ospital, 105. Pagtuturo, 100. Pagbebenta sa kalye, 857. Gastos. Bayarin sa ospital, 5,770. Pagkain, 10. Nabubuhay ba siya sa tinapay lang at malamig na tubig? Paano ba ang isang tao na nagtatrabaho ng tuloy-tuloy araw-araw para lang sa $200? Nalaman ko rin ang sikreto ni Miss Grace. Seryoso. Noong bata pa siya, ang tatay niyang si James Frost ay nagpakita ng katapangan. Naaksidente siya sa sasakyan at natulog sa koma. Opisyal na sinabi nila sa mga tao na parehong namatay ang ama at anak sa aksidenteng iyon. Ang nanay ni Miss Grace ay pumanaw rin dahil doon. Pagkatapos doon, si Miss Grace ay nanirahan, kasama ng lola niya, hindi lang hanggang noong nakaraang taon, nang atakihin sa puso si Lola Frost. Kaya siya nagpahinga sa pag-aaral, at nagsimulang magtrabaho ng kung ano-ano, para mabayaran ang magkaparehong bayarin sa paggamot. Grace, tigilan mo na ang mga trabahong yan. Tutulungan kitang makabalik sa eskwela, okay? Ako ang bahala sa mga bayarin sa paggamot ng lola mo at ng tatay mo. Pati na rin. Hindi na kita ulitin na pang-inisan. Maging asawa mo na lang ako, okay? Ahem. Oh, Isaac ay isang tunay na kakaiba. Nagpapanggap siyang mabait pero hindi naman talaga. Dapat kang lumayo sa kanya. Grant, may nararamdaman ka pala para sa babaeng ito. Paano mo nagawa yan? Ano ang dapat kong gawin? Ang handaan ng pamilya. Tama, ang handaan. Ang pamilya Irwin ay hindi papayag na ang isang babaeng mura na ganito ay mapang-asawa si Grant. Huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan. Gising ka na. Grant, ang lola ko at ang tatay ko. Okay lang silang dalawa. Ahem. Grace, may kailangan ka bang tulong sa akin? Kahit ano pa yan. Sabihin mo lang, gagawin ko para sa'yo. Hindi pa. Ang dami mo nang natulong sa akin. Talagang iba si Grace ano? Ano na naman ang ginawa niya? Nakaupo sa gintong minahan pero ayaw pagyamanin.
Araw-araw andun siya, sa sirang scooter na yon, nagpaparikot-rikot kahit saan para lang sa kakarampot. Kaya pala talagang kayang-kaya niyang itago. Ang tigas talaga ng ulo. Nakakainis talaga. Grace, kung patuloy mo akong pahihirapan, papagbayarin kita. Naiintindihan mo? Bukas. Ang pinakamahusay na team sa Awakening Therapy, galing ibang bansa ang darating. Ano? Natatakot ka? Hoy, sabihin mo nga. Dapat ba kitang tawaging Grace Frost? O Grace na lang? Seryoso ka ba? Sa isang araw pa? Alam mo ba kung ano ang itsura mo ngayon? Para kang palaka. Ngayon mas lalo kang kamukha. Grace. 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 Nagkamali ako. Pasensya na. Ayos ka lang ba? Kasalanan ko ang lahat. Wala akong silbi. Lola. Pwedeng tumigil ka na sa pagpaiyak sa babae ko. Sino ang lola mo? Sino ka ba? Maupo ka nga. Pag-usapan natin ito. Anong sinasabi mo? Sabi ko, noon, ang apo mo, nagtatrabaho sa bubble tea shop. Nakasuot siya ng costume na parang kartoon na oso. At pasulpot-sulpot sa kalsada ng walang ingat. Tinulungan ko siya, mabuti naman ang intensyon ko. Pagkatapos noon, nagkagusto na agad siya sa akin. Nang unang makita, at sinundan-sundan ako, naging todo ang paghanga niya. Tungkol sa bill sa ospital. Nakita kong nahihirapan siya sa pera. At ginawa niya yon para sa'yo dahil mahal ka niya. Kaya nagdesisyon akong tulungan siya. Grace. Totoo ba yan? Iyan ba ay perang hiniram mo lang sa kanya? Binigay ko lang sa kanya. Maliit na halaga lang yon, hindi worth it pag-usapan. Pero, hindi mo pwedeng basta gawin yun. 20 lang ang edad niya. Lola, tama na po. Ako naman ang sobra sa ginawa. Pero mag-asawa na kami ngayon. Hindi namin pwedeng iwasan ang pagiging mag-asawa, di ba? Mag-asawa. Lola, Kailangan kong mag-isa muna. Kailangan kong pumalma talaga. Imbis mo ang bibig mo, namumula at nagkakalat na ang mga labi mo. Bakit ka nagulat ng ganon? Peke lang ang marriage license na kinuha natin. hindi ba't sinabi mo, itago ang relasyon natin, maliban na lang kung talagang kailangan? Hindi ba talaga ito kailangan? Muntik na akong mapagkamalang, isang manyakis na matandang lalaki na may kinakasamang dalagita. O sinasabi mo ba? Sa tingin mo, hindi ako karapat-dapat makita kasama ka. Hindi. Nag-aalala lang ako. Grace, pwede mong ipakita sa kanino man ang marriage certificate natin. Pagkatapos ng lahat, ako ay napakagaling. Kung hindi ka magpapakita ng konti, hindi ba sayang lang? Salamat, Ginoong Grant. Tungkol sa kontratang iyon, gusto ko pa ring baguhin ng kaunti. Kahit anong gasto sa pagbabago. Sige, ilagay mo na lang kung ano gusto mo. Hindi ba? CJ. Nagpakasal nga ba talaga kayo? Naipakita na namin sa'yo ang marriage license at singsing. Ano pa ang hindi mo pinaniniwalaan? Grace. Habang wala siya, sabihin mo sa akin ang totoo. Pinilit ka ba niya dito? Gusto mo ba talaga siya? Tingnan mo siya, mukha siyang nakatatakot, parang hindi siya mabuting tao. Totoo. Matangkad, gwapo at mayaman. At mabuti siya sa akin. Medyo mukha lang siyang masungit, pero sa ilalim noon, mabait naman siya. Bakit ko hindi gugustuhin ang ganoong lalaki? Ikaw pala ang nanligaw. Magkaiba ang mundo ninyong dalawa. Ang tapang mo talaga. Lola, yan ang ayaw kong marinig. Baka magaling siya. Pero hindi rin naman ako masama. HMM. Matataas ang grado ko mula pagkabata. Mabait, matalino at maganda. Swerte niya sa akin. Sige na. Si Grace ang pinakamagaling. Sige, Lola. Magpahinga ka na.
aalis na ako. Kung totoo lang sana, ang ganda sana. May dinner ang pamilyang Erwin ngayong gabi. Hindi makakapunta si Grant, kaya ako ang samando sa'yo. Binibining Kelly. Hindi alam ni Ginoong Grant ang hapunang ito. Siguro hindi muna ako dapat pumunta. Ginoong Grant. Minsan, hindi ko talaga masabi kung talaga bang mag-asawa kayo o boss at empleyado lang. Ang bawat bagong kasal sa pamilyang Erwin ay kailangang manatili sa lumang estate ng 3 buwan. Ito ang patakaran. Nandito na ang lahat ngayon, kaya magandang pagkakataon ito para makilala silang lahat. Ano? Hindi ba, sinabi sa'yo ito ni Grant? Nabuli ka na naman? Hindi. Medyo hindi ka komportable. Hintayin mo, ayusin ko na may susundo sa'yo, para pawiin ka. Malapit na ako. Kung bigla akong aalis ngayon, hindi ba kakatuwa iyon? Hindi ba siya nasa business trip? Pagbalik niya, tapos na siguro ang hapunan. Wow! Ang dami talaga ng tao sa pamilyang ito. Yung asawa ng pangatlong kapatid, hindi ba sinasabi nila na kung sino-sino lang na babae siya? Hindi seryoso. Bakit siya dinala pa rito sa atin? Sa tingin ko, sinadya niyang pumunta. Para makita, gusto ng opisyal na status. Imposible. Hindi ba't kinasal na sila? Isang pirasong papel lang iyon. Paano pa mangyayari na magkaroon iyon ng kahalagahan para kay Grant? Magpakasal o magdiborsyo, isang pangungusap lang ang kailangan. Kung hindi, bakit hindi niya dinala rito dati? Ang mga babaeng ganyan kabata, na walang family background. Pang-aliw lang. Hindi mo yan ipagmamayabang. Ikaw, hindi ba ikaw yung... Hindi ba kayo marunong bumati ng maayos? Miss Grace, si Mr. Ian po ay ang lolo ni Mr. Grant. Kamusta po, Lolo? Matapos tumakas sa mga pulis ng lungsod at sabay kumain ng instant noodles. Hindi naman siguro ako. Pahihirapan ni Amy si Ann, di ba? Maupo ka. Napakahalaga naman po ng upuang ito. Kain na tayo. Sandali lang. Saan ba nanggaling ang bastos na taong ito? At dumating pa sa bahay ng Erwin para maglaro lang. So, siya ay... Tatay. Anong klaseng anak ang nag-aasawa nang hindi mo na ipinapakilala ang kanyang nobya sa kanyang mga magulang? Isang babae na walang modo. Walang hiya. Walang pagkatao. Habol lang ay pera at estado. Hindi namin siya kailanman pagbibigyan. Gord, paalisin mo siya. Ngayong pagkakataon, wala si Grant. Gusto ko talagang makita kung sino ang tatayo para sa iyo. Hindi na kailangan. Salamat sa imbitasyon. Pero, hindi talaga ako mahilig sa pagkain ng kanluran, kaya hindi na ako makikisali. Madame Luis, ngayon lang po tayo nagkita. Hindi pa ako nakagawa ng anumang oportunistikong bagay. Kaya hindi ko karapat-dapat ang gayong mataas na papuri mula sa inyo. Itago na lang ninyo ang mga salita ninyo. Ikaw. Itago ang ano? Ano yon? Ginoong Ian, bumalik na si Ginoong Grant, ha? Nabuli ka ba? Hindi talaga ako sanay sa pagkain dito sa kanluran. E di magpaluto ka ng mga regular na pagkain. Pumili ka ng mga gusto mo. Peter, pwede mo bang pakiusapan ang kusina na maghanda ng regular na pagkain? Lagyan mo ng hipon, dahan-dahan sa spice, konti lang ang mantika. Sige po. Ito talaga ang gusto ko.
Ang linaw pa rin sa kanya ng mga detalye. Isa pa, magsain kayo ng tsa. Mas malakas, mas mabuti. Tara na. May bagong napangasawa. Sayang naman kung walang disenteng regalo. Lolo, inimbita mo ang kasintahan ko. Nang ganito mo siya tratuhin? Ano ang gusto mo? Nakadepende yan sa regalo kung sapat ba yon para makabawi. Kung hindi ang pagtawag kong lolo sa'yo, baka kailangan pang hintayin ng ibang araw. Grant, sino ba ang pumayag na pakasalan mo? Ang babaeng to. Ang pagpapakasal ko, wala dapat pakialamang kahit sino. Ikaw. David. Hindi maganda ang pakiramdam ni Zoe. Hindi ba dapat pauwiin mo na siya para magpahinga? Nakahanda na po lahat ayon kay Ginoong Ian. Isang 1,500 square meter na bakuran na bahay dito sa downtown. Ano? Ang 1,500 metro kwadrado. Bakuran na bahay dito sa downtown. Nag-aabot ng tsa kay lolo. Lolo, pakikuha po ng tsaa. Ay wow, gamot ba ito? Ang dilim nito. Ang sarap ng tsana ito. Haha. Sunod, turno na ng pinakamatandang tiyo. Nagmamadali akong dumating at hindi ako nakapag-alam ng maaga kaya walang naipaghandang anuman. Pasensya na, ganun. Ayos lang, ang intensyon ang mahalaga. Henry, itala mo para sa pinakamatandang tiyo. Opo, sir. Hoy, teka. Ito. Tiyo. Kayong lahat. Ito ang tsaa mula sa amin ng aking asawa. Hindi niyo kami mapapahiya sa pagtangging inumin ito, di ba? Tristan. Dali, inumin mo na. Ang ganda nito. Talaga, isang espesyal na regalo mula kay Tristan Irwin. Isang winery, 2nd South Road. Sige na. Abutan ang tsaa ang pangalawang tiyo. Regalo mula kay Sean Irwin. Isang mamahaling sports car. Huwag kang mag-alala, Nora. Pagkatapos nating ikasal, magkakaroon din tayo ng lahat ng iyan. Oo. Wow, ang yayaman naman nila. Kitang-kita ang pagkahilo mo. Henry Grant. Sa tingin mo ba, yung pag-ugali mo ngayon, ay magiging problema sa mga kamag-anak mo? Marami na ang may problema sa akin. Ang lolo ko, 12 ng kapatid, pero iisang anak lang. Alam mo, kayamanan na maibibigay ng pamilyang Erwin ay napakalaki. Bawat isa ay nagbabala para sa pwesto ng pamilya. Pagpapasubo sa kanila ng konti, ay mabuti pa sa kalusugan nila. Dapat nga talaga, singilin mo sila. Nababahala sila sa akin, nagpupuyat sila sa pag-iisip. Tinutuyan nila ako kasi ayaw ko sa napakalaking kayamanang iyon, pero takot naman sila kung madalas akong umuwi. Sabihin mo sa akin, kung ang lolo ko ay gawin akong tagapagmana, at tumanggi ako. Sa tingin mo ba, ay nasisiraan na ako ng ulo? Bakit? Bakit mo? Gustong umalis sa pamilyang Irwin. Baliw ka ba, Grant? Anak kita. Isinilang ka. Para panatilihin sa lugar niya, yang anak sa labas. Kailangan mong lumaban para sa akin. Grant, bakit hindi mo ako maikompromiso, kahit kaunti lang? Wala namang nawawala sa'yo. Pinapangarap ng lahat ang pamilyang Irwin. Kaya bakit, napakahirap para sa'yo? Napakapuwersa mo na.
Kaya bakit? Hayaan mong itali ka ng pamilyang Erwin? Kung ayaw mo, edi huwag. Hindi yan kakaiba. Grace, Hindi ba't sinabi mong hindi mo kaya? malalaman mo sa tamang panahon. Ginoong Grant. Lumabas na ang katotohanan tungkol sa nangyari sa ospital. Si Madam ang may kagagawan. Si Lola Frost ay bumalik ng hindi alam ni Miss Frost. Nang dumaan ako kanina, nakita ko si Madam na nagkatawag ng maraming bodyguard. Natatakot ako na. Papatol ulit siya kay Miss Frost. Binabaliwala lang niya ang lahat ng sinasabi ko. Mabuti. Anong sinabi mo? Nagpadala si Grant ng mga tao para dalhin si Madam. Oo. Paano nangyari yun? Sarili niyang nanay yun. Ikukulong ba talaga niya ang sarili niyang nanay dahil kay Grace? Imposible. Hindi na ako makakapag-antay pa. Nasaan si Grace? Anong ginagawa mo? Palabasin mo ako. Ako si Zoe Luis, alam mo. Akala mo ba talaga na mapipigil mo akong makalabas? Paano kung mag-abroad ka na lang kasama ang batang kasintahan mo habang buhay? Ang dahilan mong yon ay parang maganda nga. Grant, baliw ka ba? Nanay mo ako. Zoe, tandaan mo ito. Ito ang huling pagkakataon sa buhay mo na makakapanakit ka sa akin. Grant, nanay mo ako. Paano mo ako itatrato ng ganito? Sa tingin mo ba ngayon ay magagamit mo pa ang pagiging nanay ko para kontrolin ako? Nang ikaw at si David ay nagwala at winasak ang bahay, halos ako'y mapatay, bakit hindi mo naalala na nanay mo ako noon? Grant, ako. Kung mananatili ka lang dyan, baka meron ka pang pagkakataong makalabas. Kung hindi, kapag nahuli ko si David, dadalhin ko siya rito. Para kayong dalawa ang mag-away habang buhay. Lolo, Ginoong Grant. Maaga tayong umuwi. Sigurado akong si Miss Grace ay naghihintay sa'yo sa bahay. Maging mabait ka. Mukha bang maganda? Tinalikuran ng tatay mo, ang tiwala ko, ayaw niyang ipanganak ang anak ko. Kaya ngayon, gusto kong maramdaman mo kung ano ang pakiramdam nun. Okay. CJ, Okay. Binibining Kelly. Ipinagmamalaki mo ba ang sarili mo? Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, ang pagpapakasal kay Grant, at ang pagsasama nyo. Hindi ka ba sobrang saya dahil dito? Nung araw na nakatanggap ako ng alahas, pinili niyang pakasalan ka imbes. Sa tingin mo ba talaga, sincero siya sa'yo? Grace, huwag mo sabihin na talagang naniniwala ka na tunay siyang umibig sa'yo. Eh ikaw, akala mo mukha akong mayabang. Dahil naiinggit ako. Ikaw. Naiinggit. Oo. Naiinggit ako sa'yo. Kaya't nagdesisyon na ako. Ikakansel ako ang kasunduan. Sa tingin mo, pipiliin ba niya ako, ang perpektong katugma niya mula pagkabata? O ikaw ang kanyang pipiliin? Ang mukha ko. Ang mukha ko. Binibining Kelly, tulungan ko kayong tumayo. Layuan mo ko. Huwag mo akong hawakan.
Bakit hawak-hawak ni Miss Grace? Yan ngayon? Ang sakit ng mukha ko, Grant. Tulungan mo ako, Grant. Hindi ako ang gumawa niyan. Ang daming dugo. Dito ka lang. Itapon mo iyang gamit na yan. Miss Grace, pumunta ka na at maghugas ng kamay. Ito. Huwag mo nang muling ilabas yan sa harap ni Mr. Grant kapag tapos ka na. Mag-ayos. Ihahatid na kita pabalik. Pabalik? Oo. Pabalik sa bahay ni Mr. Grant. Si Emily Grant ba ang nag-utos sa'yo nito Oo. dahil nasaktan si Miss Kelly? Kahit yung bagong kasal na tradisyon ng pamilyang Irwin na magsama sa loob ng 3 buwan ay hindi na sinusunod. Gets ko na. Hindi ako yon. Hindi ko lang napigilan ang ekspresyon ng mukha ko. Baka natakot siya. Iniisip ko kung ano na kaya ang kalagayan niya ngayon. Mr. Grant, narito po ang mga damit na hiniling ninyo. Naibalik na ba siya? Hindi naman siya masyadong natakot, ano? Mukhang kalmado naman siya. Mukhang okay lang siya. Si Nora, kumusta siya? Tapos na ang operasyon pero hindi pa siya nagigising. Ang mas malala, nagkagaslaw siya, tapos yung mukha niya ay malubhaang, tinaga sa maraming lugar. Malamang kailangan niya ng reconstructive surgery, kaka-rating lang ni Isaac. Ang mga magulang ni Miss Kelly ay pupunta na rito. At si David ay naghanap kay Miss Grace. Pero hindi siya nakita. Sumabog siya sa galit sa lumang estate. Magpadala ng ilang tao para magbantay kay Miss Grace. Huwag hayaang gambalain siya ng mga ibang tao. Opo. Mukha ko, Nora, mukha ko, maayos yan, Nora. maayos. Totoo ba ang sinasabi mo? Hindi mo ako niloloko, di ba? Mabuti naman. Mabuti naman. Nora. Buntis ka, alam mo ba yan? Alam ko. Sinadya mo ito. Ayaw mo sa batang ito, at ayaw mo rin. Sa pamilya Irwin, di ba? Isaac. Ay atris na natin ang kasunduan. Sige. Kung yan ang gusto mo. Tutulungan kita. Nora. Anak ko. Ano ba talaga ang nangyari, Rito? Sino ang gumawa nito sa'yo? Hinding-hindi. Namin ito palalampasin. Ma, pa. Si Grace ang gumawa nito sa akin. Sabihin mo, bakit ka pumunta sa akin? Grant. Ano ang ibig mong sabihin? Malinaw namang si Grace ang gumawa nito sa akin. Seryoso ka ba? Huwag mong hayaan ang sarili mo na magsimulang maniwala sa peking eksena mo. Peking eksena. Grant, nababaliw na ba ako? Nagawa ko ba ang sarili kong maaksidente hanggang sa masaktan ng ganito? Grant. O kahit na, si Grace man ang gumawa nito, o hindi. Poprotektahan mo pa rin siya. Kahit siya ang gumawa o hindi, poprotektahan ko siya. Hindi. Hindi yun. Hindi ganoon. Grant. Pinoprotektahan mo ako palagi noon. Dahil noong bata pa ako, noong ako'y tumakas at himatayin, ikaw ang nakakita sa akin at humingi ng tulong. Noong huli mong itinanong sa akin, kung nagustuhan ko na ba ikaw. Hayaan mong sabihin ko ngayon. Hindi kita nagustuhan kahit kailan. Para sa'yo, responsibilidad lang ang naramdaman ko. Wala nang iba. Maliban sa pakiramdam ng pagtataksil ng bigla mo, binago ang isip at napangasawa si Isaac. Hindi ako naniniwala. Ang password sa kwarto ng pamilya mo ay pa rin ang aking kaarawan. Hindi ako naniniwala. Dahil lang hindi ko matandaan ang kaarawan ng iba, ikaw ang nagset noon. Nora, tigilan mo ang pagluloko sa sarili mo. Sige. Sige, kung ganoon. Kung ganyan ang sitwasyon.
Magdaraos ako ng live na press conference. Gusto kong malaman ng buong mundo. Kung paano. Ganap. Niya akong winasak. Seryoso. Gusto kong malibing na ang reputasyon niya. Gusto kong lahat ay siya'y pagtulungan habang buhay, hanggang sa hindi na siya makabawi. Subukan mo. Sige, subukan mo. Grant, ang pamilyang Kelly ay hindi gaanong kaiba sa pamilyang Irwin. Kung aabot sa punto, magsabay tayong malagpak. Maliban kong hiwalayan mo si Grace, at sumama ka sa akin sa ibang bansa para gumaling. Sana magkita tayo ulit. 3 araw na pala. Nagtataka ako kung kumusta na si E. Grant. E. Grant, kumusta na si Kelly? Kamakailan lang, si Nora Kelly, ang mana-mana ng pamilyang Kelly, ay opisyal na nagbitiw sa kanyang kasunduan sa panganay ng pamilyang Irwin, na si Isaac Irwin. Ayon sa mga sources, si Binibini Kelly, at ang ikalawang anak ng pamilyang Irwin, ay magkasamang lumaki. Mas maaga, ang ikalawang anak ng mga Irwin, ay nakita pang namimili ng singsing sa kasal. Mukhang, may magandang mangyayari sa pagitan nila. E. Grant, patuloy pa ba ang kontrata natin? Narinig kong ang operasyon ng Gago ay matagumpay, at siya'y maayos na gumagaling. Oy, ang bilis mo nga rumarito. Ano nang gusto mo? Nasaan ang lola ko? Huwag kang mag-alala, inilipat ko siya sa VIP room. Ano ba talaga ang gusto mo? MS, Frost, bakit ganyan ka kabahala? Relax ka lang, pinagpipitaganan ko ang mga nakatatanda, nagkataon lang na dumaraan ako, kaya naisip kong bisitahin ang lola mo. O baka naman, may iba kang kinakabahala. May iba pang mahalaga sa ospital na ito? Alam niyang narito rin si tatay. Grace, Nora at Grant ay nag-abroad. Maniwala ka sa akin, magkakabati rin sila. Kapag para sa isa't isa ang dalawang tao, magkakasama rin sila sa huli. So, gusto mo bang paghiwalayin ko sila? Hindi. Kailangan mong maghiwalay kay Grant. Umalis sa lugar na ito, at hinding-hindi na muling lumitaw sa buhay nila. Kung aalis ako, papayagan mo ba talagang umalis sina tatay at lola? Bakit kita paniniwalaan? Noong gabing iyon, bumalik ang nanay ko, plano niya akong ilayo, para tumakas kay David, magkaroon ng simpleng buhay. Si James ang pumatay sa nanay ko, pinabalik niya ako sa pamilya ng Irwin, namuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng iba, minamaliit ng lahat, pinahirapan ng mahigit 20 taon. Kung mamatay siya, masyadong madali yun para sa kanya. Ano ba ang balak mo? Ang kanyang nag-iisang anak na babae, na ginawa ang lahat para gisingin siya. Tiniis ang walang katapusang paghihirap, handang umalis, at mawala ng tuluyan. Kaya sabihin mo sa akin, kumusta ang kwentong yan? Sa palagay mo ba, madyay gising siya araw-araw na puno ng pagsisisi? Basta't umalis ka, hindi ko siya sasaktan. Oh. Gusto mong isugal ang buhay ng tatay mo, sa kung sino sa inyong dalawa ni Nora, ang mas mahalaga kay Grant? Ano ba ang meron ka, nakapantay ni Nora? CJ, gagawin ko. ₱1,500,000 para bilhin ang 6 na buwan mong pakikipag-ugnayan, at ipinagtatabi ko ang karapatang tapusin ito anumang oras. Dadagdagan natin ng isa pang probisyon. Sa panahon ng kontrata,
Ang party you ay hindi maaaring makipag-date o magkaroon ng sexual na relasyon sa sinumang iba. Kapag pumirma ka na, hindi na kita papapagbayarin sa mga bagay na nawala mo. Heto ang bagong kontrata. Isang karagdagang probisyong 2. Sa panahon ng kontrata, kailangang tumira ang party ay kasama ang party A at hindi pwedeng magpagabi sa labas. Kung may espesyal na pangyayari, kailangang magpaalam muna sa party A. Sa oras ng Belmore, mula 10:30 ng gabi hanggang 5:30 ng umaga, ay ituturing na pagpapagabi sa labas. Bawat paglabag ay may multang 500. Bilang party A at bilang iyong kabahay, inaasahan kong uunahin mo ang iyong kaligtasan sa lahat ng bagay. Nakuha mo ba yon? Tungkol sa kontratang yon, gusto kong magdagdag ng pagbabago. Tungkol sa bayad sa pagbabago, humingi ka ng kahit anong gusto mo. Anong ginagawa mo? Grace, palamuti lang ba ang cellphone mo? Wow, talaga, Grace? Ilang araw akong hindi natulog para lang makabalik at makita ka. Inayos ang lahat. Tapos ang ginawa mo, i-delete mo lang ako. Grant, 4 na araw na. Pinatawag kita dito para samahan mo ako, hindi para panoorin ka, na nakaupo dyan na may malamig na mukha, nakadikit sa cellphone mo. Kung magpapatuloy ka nito, baka bawiin ko, ang pangako ko. Hindi ko palalampasin si Grace Frost. Nasa eroplano na ako pauwi ngayong hapon, sa 1:00. Anong ibig mong sabihin dyan? Sinabi ko na sa'yo, basta umalis ka lang. Bibirahin ko si Grace. Sandali. Kailangan kong sagutin tong tawag. Hello. Nora, may inawi ka ba? Bigla na lang silang tumawag. Sinasabi gusto nilang ikansela ang solo mo. At tatanggalin ka na nila sa orkestra. Ano ang sinabi mo? Ikaw ba ang gumawa nito? Bakit mo ako ginaganito? Alam na alam mo kung gaano kalaki ang inialay ko para sa selo mula noong bata pa ako. Kung ano ang gawin mo kay Grace, yun din ang gagawin ko sa'yo. Grant, ginawa ko ang lahat ng ito dahil gusto kitang makuha ulit. Nagsisisi ako. Mali ang pinili ko. Hindi dapat kita pinayagan na magmana sa pamilyang Irwin. Grant. Gusto ko lang makasama ka. Grant, mahal kita. Ikaw lang ang mahal ko, Grant. Hindi mo ako mahal. Ayaw mo lang talo. Sarili mo lang ang minahal mo. Wala akong pakialam. Hindi ka pwede. Naiwan ako. Hindi ako talo. Kung maglakas loob kang iwan ako, si daddy ko ay... Hello. Dad. Nora, binabantayan ng pamilyang Kelly. May gumagalaw sa stocks natin. Lampas kalahati na ang nawalang halaga sa merkado. Makinig ka sa akin. Itigil mo ito ngayon din. Paalisin mo si Grant. Agad-agad. Ikaw rin ang gumawa nito. Imposible yun. Hindi kaya ng pamilyang Irwin ng ganitong kalaking gawain. So may iba ka pang baraha sa bulsa mo. Sinabi ko na sa'yo dati. Walang sinuman ang makakapagbabala sa akin. Sabihin mo sa tatay mo. Ito ay isang maliit na babala lamang. Kung ganoon, bakit ka pa pumunta dito? Ni hindi mo nga kayang tumingin sa akin, kaya bakit ka pumunta upang makasama ako? Kung magwawala ka nga talaga, hindi ko ipapanganib ang kaligtasan niya. Mga ilang araw lang na pagtitiis, yun lang. Pagtitiis. Grant, natuto ka palang magtiis. Hindi ka naman ganyan dati, nagbago ka na. Nagbago ka rin. Ako. Nagbago ako. Paano ako nagbago? Kung alam mo pa rin. Kung sino ka talaga. Pakiusap bumalik ka sa tamang landas ng buhay mo. Huwag na tayong magkita. Kung hindi,
Tulad ng nakita mo. Papagbayarin ko ang lahat ng sinumang sasaktan sa kanya, na magsisisi sila hanggang sa kanilang katapusan. Grant. Sayang naman, 10 tahi sa kanyang noo, bali ang buto sa kilay, 5 tahi doon. Narinig ko pa na siya ay, ang concertmaster ng isang orkestra. Basurang-basura na ang buhay niya ngayon. Ang mukha ko. Nasaan ang salamin? Ang salamin. Bumili ng tiket sa tren si Grace, papuntang Lungsod B. Ang galing naman niya. Malayo na ang lalakbayin niya. Sandali. Papunta siya sa Lungsod B? Sa tren? Oo. Kusang tulugan. Ang pinakamura. 3 araw at 2 gabi papuntang Lungsod B. Maghintay ang mga tao doon. Sa sandaling umalis siya sa istasyon, patayin siya. Opo. Ang iyong nag-iisang anak na babae, nagtiis sa lahat. Upang lang magising ka. James. Ito ang kwento na inihanda ko para sa'yo. Iniisip ko, kapag nakita mo si Grace, sa napakasakit na kalagayan. Makakaligtas ka kaya, o ikamamatay mo ito. Paalam. Ginoong Grant. Grace, ang tapang mo na. Ginoong Grant. Parang nakikita kita ng personal habang binabasa ito. Pagsapit ng panahong, mababasa mo na ito. Malamang wala na ako. Ang bilis ng panahon. Pero ang unang pagkikita natin ay malinaw pa rin sa alaala. Grant, may nagsabi na ba sa'yo na ang sama mo talaga, mapagmalakik, mapang-api? Grant, tumigil ka nga. Halika, tingnan mo ng mabuti. Ito ang aking kasintahan. Magpakasaya kayo. Ilagay mo lahat sa account ko. Matapang ka magsalita at sobrang sumpungin. Siya ay nagpalo sa puwit ko. Relax ka lang. Patay ka ba ng ilang buwan o ano? Ang tigas mo parang tabla. Mas gugustuhin ko pang matulog na yumayakap sa poste. Sumpungin ka pa rin katulad ng dati. Alamin mo ang lugar mo. Huwag kang makialam sa mga bagay na hindi sayo. Pero habang tumatagal ang pananatili ko, lalo kong napagtanto, mabuti kang tao, ikaw ang nagdadala ng swerte. Nagkamali ka ba ng pinadalhan? Bayad pinsala. Salamat, sir. Iniligtas mo ang tatay ko at ang lola ko. Grace, kung muling mababuwisit ako sa'yo, sisiguraduhin kong magdudusa ka. Bukas, darating ang pinakamahusay na paggising na team mula sa ibang bansa. Parang magandang panaginip, ang 3 buwan nating magkasama. Ngayong tapos na ang panaginip, kailangan kong bumalik sa sarili kong buhay. Nalagdaan ko na ang mga papeles para sa diborsyo. Hindi pa tapos ang 6 na buwang kontrata, kaya nagsulat ako sa'yo ng IFI. Babayaran kita. Bawat sentimo. Sa huli, maganda ang sing-sing. Ibigay mo sa karapat-dapat para dito. Nais ko para sa inyo ni Miss Kelly ang kaligayahan.
Para sa sarili kong kaligayahan. Grace, sa tingin mo ba talagang makakalusot ka sa lahat, sa pagpapaawa? Henry! Igalaw ang bawat surveillance feed. Sa pinakamabilis na ruta, mula sa villa hanggang sa airport. Gusto kong lahat ay nasa screen. Ngayon, subaybayan ang bawat flight. Takpan ang bawat intersection. Kung siya ay magawang sumakay sa eroplanong iyon at umalis. Aalis ka na rito ng tuluyan. Mr. Grant. Madam. Siya. Nag-book siya ng tren. Papunta sa lungsod B. Hindi ka panipaniwalang kuripot yan. Grace, mabuti pang ipagdasal mong hindi kita mahuli. Teka. Mr. Grant. Nadetect namin na si Madam ay nag-book lang ng flight. Naaalis sa 2 oras. Grace, sa tingin mo ba larong-laro ito? Ano pa ang hinihintay mo? Umiwas ka at magmaneho papunta sa airport. Grace. Sino ba ang nag-utos sa'yo na tumakbo ng ganito? Grant, gusto kita. Huwag mo nang gusto si Miss Kelly. Subukan mong gusto ako. Ano sa tingin mo? Kung gusto mo ako, pakikitunguhan kita ng mas mabuti kaysa kanino man. Ano sa tingin mo? Flight C983, patungo sa Bansa M, pasaherong Grace Frost. Mangyaring magtungo kaagad sa Gate C23 para sa pagsakay. Papunta ka sa bansain. Para hanapin ako. Nawala ka sa ruta. Muli tutunguhin ngayon. Umikot ka. Grace, may paparito para magluto para sa asawa mo. Wala kang problema dyan, di ba? Grace, ano ako para sa'yo? Grace, umuwi ka. Maging asawa mo ako. Please? Grace, mayroon bang kailangan mo ng tulong ko? Sabihin mo lang, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Mukhang tama ang ruta. Baka may problema sa GPS. Hindi. Sir, tama ito. Umikot ka. Tungo sa paliparan. Hindi ko lang talaga kayang bitawan. Ayaw kong umalis. Kung hindi mo susubukan. Paano mo malalaman na siguradong matatalo ka? Narinig ko sa balita. Nagpunta ka para bumili ng singsing. Sinusubukang makipagbalikan kay Miss Kelly. Kaya gusto kitang hanapin. Gusto kong itanong, totoo ba? Sabi mo, ito ang ibig mong sabihin. Kaya, totoo pala. Siguro ito na ang pinakamabuti. Para sa wakas ay makakapag-let go na ako. Itong singsing na ito. Grace, ikaw lang ang hinalikan ko. Ngayon, pag-usapan natin ang high-speed rail at yung liham. Ano ba talaga ang nangyari? Grant, please, kailangan mong iligtas ang tatay ko. Dumikit ka lang sa napagkasunduan nyo. Malamang, hindi nila basta gagalawin si tatay. Ako na ang bahala dito. Henry, Mr. Grant, nasa lumang estate. Si Isaac ngayon. kumuha ka ng mga tao at ikulong mo ang lugar. Opo. Iuwi muna kita. Hindi ako mapakali. Puntahan ko muna si tatay at si lola. Gawin mo. Ilahin mo sila rito. Gagaw ka. Ngayon ka pa nagwawala? Binalot mo ang bahay ko? Paano tinrato ni Isaac si Grace? Hindi ba't pinadalhan na kita ng babala?
Sinasagasaan mo ako. Ano ngayon kung ganun? Hindi mo ako mapipigilan. Matanda na ako. Pero hindi ako bulag. Gayunman, Isaac ay isang Erwin. Huwag kang magmalabis. Pagkatapos nito, padalhin mo siya sa abroad. CJ, ako ang bahala. Tay. Hoy, doktor. Nakita mo ba yung pasyente mula sa kwarto? 1,500 at siyam. Oo, nakita ko siya. Kakapadala lang namin sa kanya sa city room. Kapamilya ka ba? Isasabay nakita dahil papunta rin ako doon. Salamat. Teka, di tama yan. Hindi naman. Sa direksyong ito ang city room. Ikaw mismo ang dumating. Hindi na ako mahihirapang. Hanapin ka. Mr. Grant, may problema. Nawawala si Isaac. Ano? Nakainom ng pampatulog. Si Mr. Ian sa kanyang kwarto. Nakatakas. Si Isaac sa ilang punto. Grace, Hello, kaibigan ka ba nung? May-ari nitong cellphone. Nahulog sa kanya yung cellphone. Grace. Gising ka na. Heto. May sorpresa ako para sa'yo. Tatay. Isaac, ano ba ang problema mo? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Baliw ba ako? Oo. Marahil dapat noon pa ako nawala ng pag-iisip para patayin ka noon pa. Sa ganoon, si Nora ay hindi sana namatay. Ano ang sinabi mo? Patay na si Nora. Oo. Kahapon lang. Nang malaman niyang nabago ang mukha niya, nawala na lahat ng pag-asa niya. At iyon ay dahil sa'yo, Grace. Ang tatay mo ang pumatay sa nanay ko. Papatayin mo ako, ang taong pinakamahal ko. Kaya sabihin mo sa akin, paano kita papagbayarin? Paano mo ito babawiin sa akin? Ha? Base sa pinakabagong traffic cameras, dinala ni Isaac ang binibini sa daang bundok. Ginoong Grant, tinawagan ko na ang mga pulis. Malapit nang dumating ang mga pulis. Grace, hintayin mo ako. Kamusta naman? Ikaw at ang memorial na litrato ng tatay mo. 15 taon na ang nakalipas, dapat pareho kayong namatay. Hindi ba tama yon? Hindi mo ito matatakasan. Ang paghihiganti ay palaging may kapalit, hindi ba? Pinutol ko ang preno. Alam mo ba kung ano ang nasa huling milya? Isang bangin. Pagdating ng oras, ang kotse na ito ay babangga sa guardrail at saka lilipad. Good luck sa'yo. Oy, tumatawag si Grant. Gusto mo bang sagutin? Isaac. TSS. Sa mga ganitong pagkakataon, minamahal kong kapatid, hindi ba gusto mong makita si Grace? Isaac. Palayain mo siya. Kahit anong gusto mo, maibibigay ko sa'yo. Sayang. Huli na ang lahat, ang gusto ko. Namatay dahil sa inyong lahat. Sige, oras na para umalis. Inay. Nora. Nakapaghiganti na ako para sa inyong lahat. Narito ako, upang kayo ay makita. Kailangan kong magpakatatag. Hindi ako dapat mamatay. Grace. Huwag kang matakot. Makinig ka sa akin. Ituloy mo lang ang pagmamaneho ng ganito. Andito ako sa tabi mo. 300 metro na lang. Nauna nang nag-clear si Henry. Magiging ligtas ka na.
Kapag nakarating na tayo sa emergency lane, Grace, huwag kang matakot. Kapit lang ha. Maging mabait ka. Huwag mong igalaw ang leg mo. Huwag kang magsalita. Tingin ka lang sa daan. 300 metro. Kaya ko ito. Alam kong kaya ko ito. Malapit na tayo. Grace, ang galing-galing mo na. Naikot mo ng ganito kalayo. Genius ka siguro. Ganon din ang iniisip ko. Ang laki talaga ng gulat ko. Grace, gising na. Huwag mo akong takutin, Grace. Doktor. Nasaan ang doktor? May tumulong sa kanya. Mr. Grant, huwag kang mag-alala. Tiyak na magiging maayos ang binibini. Kung magpapatuloy kang magkaganyan, masasaktan ng kanyang puso kapag nakita ka niya. Lolo. Dapat ba nating tingnan si James? Huwag kang mag-alala. Nagayos na ako na magbabantay sa kanya. Ang kalagayan niya ay hindi naman ganoon kabigat. Kumusta na siya? Pasensya na. Ginawa namin ang lahat. Pakikiramay. Mr. Grant. Grace. Grabe, parang maliit na inaantok na baboy talaga. Pwede bang magising ka na? Nakalimutan mo ba? Marami tayong pinirmahang kontrata. Malamang hindi mo nabasa ang huling parte. Ang deadline natin ay pinalawig na ng walang hanggan. At tumaas ang halaga, parang 1,000,000 beses. Gusto mo ng gusto ang pera. Kaya hindi mo naman sisirain ang kontrata, hindi ba? Grace. Grant. Wala na siya. Ikaw. Hindi. Ayoko maniwala. Matigas siya. May dad at lola pa siyang inaalagaan. Kakapagsabi lang niya. Sa akin. Kakapagsabi lang niya. Na pagtatrabahuhan ako ng higit sa lahat. Paano niya ako iiwan ng ganito? Ayoko maniwala. Grant. Ayoko maniwala. Grace. Kapag nagising ka, pumayag ako sa kahit anong gusto mo. Magising ka na lang, please. Grant. Paano nangyari ito? Eddie. Well. Isaac. Paano naging siya? Hindi ba siya kapamilya mo? Narinig ko. Nakahiga siya sa gitna ng kalsada, natama ng truck. Hindi nila siya naagapan, namayapa na siya. Hindi ako makagalaw. Pwede mo ba akong yakapin? Please? Baby, ikaw na ba talaga yan? Akala ko ba, mawawala na ang asawa ko. Kakapag-confess ko lang sa'yo. Paano kita iiwan ng ganito? Kung hindi ka naniniwala sa akin. Pipirmahan ko pa ng higit pang mga kontrata kasama mo. Hoy! Huwag mong kakalimutan ang apo ko. Siguraduhin isulat ang apo ko sa mga kontratang yan. O sige, manugang, tayo kaya naman, maglagda ng kontrata, isusulat natin, magkakaroon ng apo. Sa susunod na taon, sigurado. Lolo, kaunting biruan lang to, naming mag-asawa. Bakit ka nakikisali? Hayop ka, na bata. O, tingnan mo ngayon. Sino ba ang umiiyak? Parang wala nang pag-asa? Hoy, ikaw.